Hi guys! Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. At eto na nga ang sinasabi natin, wala na raw magic ang mga Duterte. Laos na raw ang mga Duterte. Pero ito, nangunguna po si Baste Duterte sa senatorial preference dito po ng Archipelago Analytics Survey. Ayan o, number 1 si Baste. At pumuesto rin si Pulong, ang kanyang kapatid na si Paulo Pulong Duterte sa number 8. At pumasok po si Attorney Guanzon, pang number 12. Alain mo, no? May pag-asa pala itong si Guanzon. Okay. Duterte po nakakuha, Baste Duterte nakakuha ng 47%. Pero triple tie po sila ng 47%. Rapi Tulfo at Vico Soto. Si Vico, number 3 po. Pare-parehas po silang 47%. Pero bakit nauna si Duterte? Siguro may mga point doon sa point nagkatalo. Kaya naging number 1 si Duterte. At ito po ay patunay na maraming nagmamahal pa rin sa mga Duterte. Ang pang-apat po ay Robin Padilla. Kita nyo naman, Duterte ally po ito. Legarda, number 5. Robredo, number 6. Lenny, magsenador ka. Hindi, wag ka na magpresidente, senador na lang. Parang ang lakas mo rito. Number 6. Cayetano, number 7. Ayan, si Pulong, pang number 8. Escudero, number 9. Mark Villar, 10. JB Ejercito, 11. At pang 12, Guanzon Rowena. Pasok si Rowena Guanzon. At yung nasa ibaba pa, Angara, Binay, Po, Pacquiao, Estrada, Jinggoy. Medyo malayo si Jinggoy. At ang sumunod ay si Vice Ganda. Vice Ganda. Pumasok. Pero si Po, Grace po, ang baba na rin po. Ang baba na po. Dito sa survey. Nawala na po siya sa Magic 12. Mas pumasok pa si Guanzon. Okay, ito po yung sinasabi ng mga anti-Duterte na wala na, laos na. Laos, number 1 nga. Number 1 nga ang Duterte. Kung tatakbo pa sa bagay, nag-announce na nga si VP Sara, tatakbo sa pagka-presidente. Di parang nahatak, no? Pwede silang maghatakan. Yung kapatid ni VP Sara, si Pulong, saka si Baste, pwede niyang mahatak talaga sa boto. Kung kakandidato silang senator. Ganon din si Baste. Yung boboto kay Baste, alangan namang hindi iboto si VP Sara. Magkapatid niya, parehas naman Duterte. Alangan namang, iba yung boboto kong presidente, pero boboto ko si Baste. Hindi siguro ganon. Hindi ganon ng mga Duterte supporters. So, yan. At kung titignan nyo, 47%. Ito'y almost kalahati na po. Almost kalahati. At ang botante po, noong nakaraang eleksyon ay eto. Ano ba to? Wait lang. Eto po. 69 million noong 2025. Yan po ang bilang ng mga botante. Pero hindi lahat po yan boboto. Meron pong hindi talaga bumoboto. Or siguro may sakit, hindi makakaboto talaga. So hindi lahat. Halimbawa na lang, 60 million na lang ang bumoto. 47, almost 50%. That is siguro almost 30 million. Diba? Almost 30 million. Nung si Bongo, nung nag-number 1 siya nung 2025, ang boto niya is more than 27 million. So parang ganito rin ang magiging boto ni Baste for about 27 million.
At si Pulong, number 8. Number 8 siya. Tignan lang natin kung ilang percent. Pulong Duterte, 39%. Ayan, 39%. At si Guanzon, 34%. Tapos, wala ka na pong makikita dito na naka-align kay Marcos sa Magic 12. Wala. Eh si Soto, Vico Soto, hindi naman Marcos siguro yan. 'Di ba? Si Rapi Tulfo. Si Rapi Tulfo pangalawa. Ewan ko, hindi naman siguro Marcos din talaga ito. Ayaw lang kumalaban sa mastermind. Siguro kasi nagkaroon din siya ng maleta. At si Vico Soto, mayroon po siyang announcement na hindi daw siya tatakbo sa 2028 election. Meron siyang announcement niyan, tandang-tanda ko yan. Hindi ko yan makakalimutan. So sa mga gustong bumoto kay Vico, nag-announce po si Vico Soto hindi daw siya tatakbo, lalo na sa national, sa senatorial. Yan po yung sinabi niya. Ewan natin, madali naman bawiin yun 'di ba? Nagbago yung isip ko, tatakbo na lang ako. Ganun naman, marami namang politikong ganun. At si Robredo, pumasok din pang number 6. Tapos, wala na pong naiba. Puro luma po yung mga nasa Magic 12. Si Guanzon lang, si Vico Soto, si Leni Robredo. Yan lang yung naiba. At si Baste, at si Pulong. Yan yung mga, kumbaga, bagong mukha sa Senado. So yan, talagang marami pa rin ang supporters ng mga Duterte. Number 1 Number 1 din po si VP Sara sa survey ng Presidentiables. So talagang hindi totoo. Fake news itong mga anti-Duterte na nagpapakalat na nawala na daw ang Magic Duterte o Duterte Magic. Andyan pa po, mainit pang tinatanggap. Hindi kagaya nung presidente nyo. Sa bagay, sila yung presidente nyo ang nagpapasahod sa inyo, sa mga vlogger, sa mga trolls ni Marcos. Kaya sampalataya kayo kung purihin nyo si Marcos. Dahil nakikinabang kayo, diyan kayo nagkakapera. So, punta na po tayo sa ibang topic. Nakalimutan ko yung yung preview na pag-uusapan natin. Meron na naman pong fake news. Ito ay nahuli. Kumbaga na booking. Itong fake news ng gobyerno natin. Dito po sa Strait of Hormuz. Ayan, Philippine vessels get safe passage from Iran in Strait of Hormuz. Bakit fake news yan? Meron tayong nasagap na balita. Kaya naging fake news yan. Ito nga, basahin natin yung kay Jason sa. Sabi ng DFA, pumayag na ang Iran na padaanin sa Strait of Hormuz ang barko ng Pilipinas na may lulang crude oil. Magandang balita ito. Ang tanong, meron bang alam na registered Philippine flag carrying crude oil vessel na nagbiyahe dyan sa Strait of Hormuz? Wala pong akong matandaan na barko. Ang Gotong, William Lines, wala po tayong oil tanker na pagmamay-ari ng gobyerno. Puro lang po, nagpapadeliver lang po tayo sa mga private oil tanker o private oil vessel. Kumbaga, hindi natin barko yan. Yung mga dinideliver sa atin. Puro renta po yan. At ang gumagawa niyan ay mga private companies dito. Ayan, yung kila Atong Ang, Ramon Ang, Atong Ang tuloy. At yung Shell, yung Revlon, tawag doon, Chevron. Revlon. Chevron. Kumbaga, umu-order lang
ano lang, nagpapa-deliver lang tayo sa mga kumpanya ng may mga pagmamay-ari ng oil tanker. So wala po tayong Philippine flag vessel. Fake news po ito. Ha? At hindi natin alam kung para kasi para masiyahan, maloko nila yung yung mga Pilipino. Gumagawa sila ng ganito. Kaya lang nabubuking. Nabubuking. Wala po tayong Philippine flag oil vessel, wala po tayo noon. kahit i-google nyo yan. So, talagang itong gobyerno, ninakawan na tayo, dinambol na yung pera ng bayan. Ito, tuloy-tuloy pa rin ang panloloko sa atin. At dito naman po sa Baguio, ayan, mga turista sa Baguio City ngayong Semana Santa, nabawasan, kumonti po. At ang tinataya po ditong nawala, no, ay 40 to 50% ang nawala na mga biyahero o mga turista diyan sa Baguio. Dalawa po nakikita ko diyan. Unang-una, yung mga tao walang pera. Wala pong pera kasi yung pera sa Pilipinas nilagay po sa maleta at pinagparte-partehan po ng mga magnanakaw diyan sa Congress o sa House of Representatives at sa Malacanang. Diyan po napunta ang pera ng bayan. Hindi po na ibalik hindi na ipaikot sa buong Pilipinas. Sa kanila lang po napunta. Kaya ang mga tao yan ang pangunahin. Kung bakit bagsak ang turista sa Baguio. Walang pera. Pangalawa yung langis. Diesel, gasolina, mahal. Pero sa may mga pera, kung may pera ka, maganda yung kinita mo. Kaya mo Kaya mo kahit nagdoble yung diesel. Kasi may pera ka Kaya number one reason dyan, walang pera ang tao. Biroy mo 40 to 50%. Hanggang hanggang 50%, kalahati na bawas. Kung tinatayang 300,000 ang pumupunta dyan sa Baguio tuwing Holy Week, from Monday hanggang Sunday, itong buong Holy Week, tinatayang 300,000 ang pumupunta dyan. 150,000 na turista nawala. Ang dami nun. Napakadami po. Boom na boom sigurado yung mga negosyo diyan sa sa Baguio at yung revenue ng local government diyan. 50% din ang nawala. So, ganun po ang epekto ng pamumuno ni Bongbong Marcos. Ang kawalang kwentang pamumuno. Puro pagkakaperahan, puro pagnanakaw ang inatupag. At itong mga pamilya Duterte, si BP Sara, si Tatay Digong, yan ang inaatupag. Kaya walang nangyari sa ekonomiya. So ito, 40 to 50%. Yan ang bagsak na turista dito sa pamumuno ng gobyerno natin na si Marcos. At eto nga, si Barbers. Ayan, kung Ace Barbers, kahit hindi papasok si ex-speaker Martin Romualdez, dapat present siya sa attendance kasi may work from home siya. Kinang-inang yan. Ginawang pa ng paraan. Gusto pang makalusot talaga naman, no? Kahit pala umabsent ka, pwede ka palang maging present. Di, gagayahin na ito ng mga ibang congressman, pati senador. Present ako dyan, present ako. Work from home ako Kinang-inang yan, hayop. Di, wala na palang magiging absent. Sabihin lang nung isang congressman, lasing na lasing ka kagabi. I-present mo nga ako dyan, sabihin mo, work from home ako. Di, gagayahin na ito. Wala nang magiging absent na congressman. Para lang mailusot mo, Barbers.
Hayop ka. Ganito pa yung palusot mo, dahilan mo. Hindi ba't parang sinasamba mo na dyan si Martin Romualdez? Bakit? Ilang maleta ba na tanggap mo? Antindi itong mga taong ito. Hindi tao ito eh. Mga demonyo talaga ito eh. Para katwiranan mo na work from home, kaya present. Ang problema kasi, binuking kayo. Binuking ni Congressman Toby Chanco, itong si Romualdez, na nagtataka siya. Wala naman doon, lagi namang wala doon. Pero pag tinignan niya yung attendance present, si Toby Chanco po ang nag-booking niyan. At eto, to the rescue, pinalusutan, nagdahilan si Barbers. Pero sablay. Sabi ko nga, wala nang magiging absent. Sabihin lang, work from home ako, kaya present ako dyan. Yan ang problema sa mga masasamang loob dyan sa Kongreso. At eto naman, si Risa Hontiveros. Huwag po tayong magpadala sa fake news peddlers na overtime sa pagkakalat ng kasinungalingan laban sa akin. Oh, fake news na naman. Ang alam natin, kayo yung fake news eh. Ayan yung gobyerno. Alam namin, kayo yung gawa ng fake news eh. Eh siguro, doon sa mga pagtatabas ni Risa Hontiveros, pangingisda, baka yun yung tinutukoy niya. Ginagawan siya ng fake news. Eh di ba, nangisda ka naman? Totoo naman yun Di ba? Pero bistado ko dito si Risa Hontiveros. Ano siya? Pa-victim effect. Kumbaga, fake news me. Di ba may kidnap me? Kidnap me. Ito, fake news me. Fake news me. Sige, i-fake news nyo ako, tas magdadrama ako. Parang pa-victim. Paawa effect. No? Para sa boto. Hindi na po tanga ang mga tao sa mga ganyang drama. Drama mo lang yan, Risa Hontiveros. Baka kayo yung gumagawa ng fake news, pinifake news nyo yung sarili mo. Kaya nga fake news me. Tapos ito, magiging victim ako. Pa-victim ako, paawa ako. Para makakuha ng simpatya. Ganyan din kasi yung style ng mga komunistang rebelde. May ganyan ding style ang mga komunista. At dito po sa ating Vice President to become a President, VP Sara, ayan, War on Drugs version 2. Version 2.0. Pabor ka ba o hindi? I'm sure iibahin ni VP Sara ang atake dyan tungkol sa illegal drugs. Para yung kumbaga tumatak sa kanya, hindi sa tatay niya. Pero halos walang pinagkaiba yan. Talagang magiging mahigpit sa illegal drugs ang pamumuno ni VP Sara dito. So, pabor tayo dyan sa war on drugs. At dito naman kay Trillanes, ayan, post ni Jason sa pahayag ni Jason sa balita ko nais ni Trillanes maging cabinet member. Balita ko rin yan. At alam nyo ba kung anong posisyon, kung saang departamento? Malaki ang maitutulong niya upang tuluyang bumagsak ang Marcos administration. Meron kasing pinapatutsadahan dito si Trillanes. Eto Trillanes to John Vic Remulla. Si John Vic, yung DILG chairman, ang tawag ba nito? Secretary ng DILG. Don't run. Huwag daw siyang tumakbo in 2028 if unable to catch De La Rosa atong ang bantag. Wag ka raw tumakbo, John Vic, kung hindi mo mahuhuli si De La Rosa
si Atong Ang saka si Bantag. Napakatanga mo. Sinagot na to ni John Vic Trillanes. Ang kulit mo. Si Senator De La Rosa, ano pangalan ni Senator De La Rosa? Si Senator De La Rosa. Ronald, di ba? Ronald De La Rosa. Wala po siyang warrant of arrest. Tanga-tanga ka, Trillanes. Sinabi na yan ni John Vic, paano ko a-arrestuin si Senator De La Rosa? Wala naman siyang warrant of arrest. Pinakalat lang ni Boying Rimulya yan na magkakaroon na ng warrant kay Bato. Pero wala pa talagang nire-release na warrant of arrest. So parang pinalayo lang si Bato, no? At si Atong Ang, alam ko, nagka-interest lang ang mga taga-gobyerno kalaban ni Atong Ang sa negosyo dahil po sa pera yan. Doon po sa negosyo ni Atong Ang, kaya siya pinag-initan. Kasi kung may papakulong mo si Atong Ang, di yung negosyo niya, pwede mo nang i-take over. Pwedeng ikaw na ang magtayo. Kumbaga magtayo. At mawala na yung negosyo ni Atong Ang, ikaw na yung magtayo. Kasi, ang laki ng kinikita. So, pera po yan. Doon lang sa negosyo yan, kaya lang pinag-initan si Atong Ang. Dahil lang dun yan. Ganon din si Alice Goo, yung sa Pogo. Baka iba na nakikinabang ngayon, iba na nag-ooperate. Doon lang po yun. Pera pa rin. Pera pa rin po yan. At itong si Bantag, alam naman natin yung kaso niya o kinasangkutan niya ay kay Percy Lapid. At nung napatay nga si Percy Lapid, kailangan merong mahuli ang pulis. Hindi po pwedeng wala silang mahuli. Sino bang kinakalaban ni Bantag? Ay ni Percy Lapid. Sino bang binabanatan ni Percy Lapid? Di ba si BBM? Andiyan pa rin yung YouTube channel niya. Mapapanood mo pa rin sa YouTube yung mga banat ni Percy Lapid kay Bongbong Marcos. Sabi niya si Bongbong napaliligiran na ng mga sindikato. Totoo naman. Yun 2022 pa lang yata, 2023. January 2023 nung napatay si Percy Lapid. Kauumpisa pa lang ni Bongbong Marcos, no? Baka hindi pa nga nakaka-appoint lahat ng Hindi niya pa na-appoint lahat ng departamento, no? Siya pa yung nakaupo sa Department of Agriculture. Binabanata na siya ni Percy Lapid. Kaya ang suspect ng mga DDS dyan, alam na natin, sino ba binabanatan ni Percy Lapid talaga. Tapos, kailangan, ang gawin ng mga pulis, DOJ, kailangan meron tayong maituro na suspect. Yan si Bantag, ang tinuro. Pero hindi naman hinuhuli. Hindi po hinuhuli si Bantag kahit wanted. Kasi alam nila Alam po nila na hindi si Bantag Itinuro lang yan Kasi pag hinuli po si Bantag, magkakaroon na po ng hearing yan sa korte. Paano kung maging absuelto si Bantag? Mali pala yung hinuli nyo. Mali pala yung suspect nyo. Diyan ka muna, Bantag. Wag ka na, hindi ka namin huhulihin, diyan ka muna. Magtago ka muna dyan. Kaya, yung mga ganyang style, alam na ng mga DDS yan. Hindi si Bantag talaga yung mastermind dyan. Mayroon talagang mastermind dyan na nagpapatay kay Percy Lapid. Alam nyo na yung tinutukoy ko. At, eto naman, si Father Robert Reyes. Ito po yung running priest na pipigilan si VP Sara na maging presidente sa 2028. Saan mo pipigilan? Sa simbahan? Mangangampanya ka ron? Wag niyo po iboto si VP Sara. Baka hindi ka pa igalang, Father.
ng mga parokyano mo sa simbahan. Baka mapahiya ka. Hindi na po makikinig sa inyo ang taong bayan, lalo ka na ikaw ay isang komunista. Komunistang pare po ito. Marami pong pare na brainwash na ng mga komunista. Opo, panahon pa po ni Cory Aquino, doon lumakas ang mga komunista noong panahon ni Cory at na-infiltrate nila ang simbahan, hindi lang Katoliko, yung iba pang mga maliliit na religion, lalo na may mga religion na hindi kilala sa Visayas and Mindanao. Meron po mga maliliit na religion dyan, infiltrated na rin po ng si Ka Eric nagkikwento nun infiltrated na ng mga komunista. Kasi yung mga ini-infiltrate nila, ito yung may mga parokyano, may mga taong pwede kang magsalita kagaya sa simbahan, no? Ang pare nakakapagsalita, nagsisermon sa maraming tao na nagsisimba, mga parokyano. So yun yung magandang infiltrating. Kaya nga pinasok nila ang simbahan. Para kapag yung pare komunista na nadoktrinahan na ng kanilang aral, si pare na ngayon ang magre-recruit sa mga parokyano. Ganon din po ang media. Pag ang media nagsalita, maibabalita, no? O may mga ginagawa ang media, simple lang, pero kung iintindihin mo, parang patama sa mga kalaban ng mga komunista. May mga kalaban sila, di ba? Kaya nagagamit din o pinasok din ng komunista ang media at pati ang gobyerno. Yung mga congressman dyan, yung mga komunista, yung mga makabayan black dyan, pinasok na rin nila ang gobyerno. Ganon din ang judiciary. Ako naniniwala may mga komunistang judge, kaya lang siguro kaunti pa lang sila dyan. Siguro kaunti pa lang. Kaya ayan, nahahatulan pa rin si Franz Castro na guilty, di ba? Siguro natapat sa hindi komunista yung umupong judge doon. Pero kung ang napili ay komunista at yun ang nag-judge kay Franz Castro, malamang absuelto si Castro. Kasi kasamahan nilang komunista. At ano pang mga in-infiltrate, eskwelahan. O di ba, ang teacher, may mga estudyante, nakakapagsalita sila. Yung ganun yung ini-infiltrate, ganun yung pinapasok. Kung sino yung mga nakakapagsalita sa harap ng maraming tao, kagaya ng teacher, professor, nakakapagsalita sa mga estudyante, doon na i-brainwash yung mga estudyante. Ganun din ang pare, i-brainwash yung mga parokyano. Ganun din ang media, i-brainwash yung mga televiewers nila. Nakita nyo? Ganun ang technique, ang ginagawang strategy ng mga komunista para magalit sa gobyerno, magalit sa kalaban nila, halimbawang si BP Sara. O ayan, gamit na gamit itong mga paring ito. Pag nagmisa yan, laban kay BP Sara, hanggang sa ma-brainwash kayo. Kaya kung ako sa inyo, wag na kayong magsimba kapag komunistang pare ang nagsesermon. Umalis na kayo. Marami namang pare na matuwid, hindi komunista. Marami naman. Doon na lang kayo magsimba. Pero kung alam nyong komunista na yung pare, yung tunog komunista na yung sermon niya, alisan nyo na. Baka ma-brainwash pa yun, matagpuan na lang kayo sa bundok. Kagaya ng isang babaeng magna cum laude pa naman, nahuli, may dalang M16. Yun yung mga matatalinong bobo. Magna cum laude, ang talino sa academics niya. Pero, uto-uto. Nauto ng NPA. Di, pag nauto ka, bobo ka .
Matalinong bobo ang tawag ko dyan. Alright, hanggang dito na lang. Maraming salamat. See you po next time. Bye-bye.